Tatlong kasapi ng BIFF Karyalan Faction sumuko sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan gaganapin sa huling linggo ng Pebrero sa lalawigan ng Sultan Kudarat. At may-ari ng cellphone shop na dating ninakawan, itinanggi na ninakawan ito ulit. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Pebrero 14, taon 2024. Tatlong kasapi ng BIFF Karyalan Faction sumuko sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Voluntaryong sumuko ang tatlong kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF Karyalan Faction. Bitbit ang kanilang mga armas sa punong himpilan ng Sultan Kudarat Police Provincial Office, Kalawag 2, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat, bandang alas 3 ng hapon nitong ika-12 ng Pebrero taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Christopher Bermudez, Provincial Director ng Sultan Kudarat Police Provincial Office, ang sumuko na sina alias Abu, 38 taong gulang, may asawa, magsasaka, si alias Omar, 28 taong gulang, may asawa, magsasaka at si alias Usop, 18 taong gulang, binata at pawang mga naninirahan sa barangay Salibutan, bayan ng Mama Sapano, lalawigan ng Maguindanao del Sur. Isinuko ng mga ito ang kanilang mga armas na isang unit ng 7.62mm M14 rifle, isang Ingram submachine gun at isang rifle grenade. Nakita sa kanilang mga mata ang pagnanais ng magbagong buhay at makabalik sa pamahalaan dahil sa mga programang inihanda at sa tulong ng mga kapulisan ay hindi malayong marami pang mga gustong mabago ang buhay. Ikinagalak naman ni Police Brigadier General Himili Makaraeg, Regional Director ng Police Regional Office 12, ang pagsuko ng mga ito at nananawagan sa mga natitira pang mga kasapi ng BIFF na magbalik loob sa pamahalaan at yakapin ang inaalok na kapayapaan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan gaganapin sa huling linggo ng Pebrero sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Sa darating na ika-24 hanggang 25 ng Pebrero taong kasalukuyan ay gaganapin naman dito sa lalawigan ng Sultan Kudarat ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Aasahan na dadagsain naman ito ng ating mga kababayan na nais makakuha ng libreng serbisyo sa mga sangay ng pamahalaan. Ilan sa mga makakasama sa BPSF ang Department of Migrant Works and Overseas Workers, Welfare Administration o OWA, para sa mga OFW na kababayan. Mabibigyan ng tulong mula sa iba't ibang programang handog ng DMW at OWA. Kasama rin ang Department of Health, PhilHealth, Department of Foreign Affairs, TESDA at marami pang iba. Sa nais makapasok at makakuha ng iba't ibang programa at serbisyo,
Narito ang paraan. I-scan ang QR code na makikita sa screen. Ang step 1 hanggang 5 para makaregister at makakuha ng inyong BPSF ID. Magsisimula ang aktibidad sa ika-8 ng umaga hanggang matapos ito ay gaganapin sa Capitol Ground sa bayan ng Isulan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, may-ari ng cellphone shop na dating ninakawan, itinanggi na ninakawan ito ulit. Narito ang ulat. Itinanggi agad ni Ken Tabulinar ang balibalita muli na naman siyang nilooban ng mga magnanakaw makaraang nakatanggap siya ng mensahe buhat sa katabing tenant. Ayon kay Ken Tabulinar, may-ari ng cellphone shop sa bayan ng Libak. Nag-ugat kasi ito matapos nadiskobring bukas di umano ang kanilang shop dahilan para kinutuban siya at lalo't suki siya ng mga magnanakaw na ang punterya ay limasin ang laman ng estante. Kaya agad niyang ni-review ang kuha ng closed circuit television o CCTV para tignan, ngunit laking gulat niya dahil wala lang naman anumang indikasyon na may taong pumasok sa kanyang shop. Ang nakapagtataka dahil sa napakapambihirang pagkakataon na nahagip ng CCTV kung paano tila-tilang lumutang ang roll-up door. Mas lalo aniya pala isipan sa kanya at mga katabing tenants dahil nito lamang linggo ng alas 11:40 ng gabi ay walang hangin o anumang bagay ang may kakayahang magpagalaw sa roll-up door dahil wala lang naman may kumaluskos o may nalipad na lightweight materials sa loob ng nasabing shop. Matatanda ang biktima din si Tabulinar ng panluloob ng menor de edad ng 3 beses at ang pinakahuli ay noong taong 2023. Tangay ang mamahaling Android phones. Kahit mismo si Ian Braganza, hindi rin niya kayang ipaliwanag lalo at kung may planong ransakin ang shop, una-una silang makakarinig dahil nasa loob lamang sila ng commercial building. Ayon pa kay Braganza, alerto din sila dahil may 3 kaso na kasi ang panluloob sa katabing stall noong taong 2023. Kaugnay nito, hindi isinasantabi ni Senior Pastor Reverend Hamperdick Barro ng Libak Alliance Church na ito ay gawa ng kadiliman dahil kadalasan nasa paligid lamang ito at humahanap ng tamang tempo para maghasik ng pananakot at kasamaan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.